Bago ko simulan ang kwento, gusto ko munang i-shoutout ang mga kabaryo natin na sila Hazel Cole, Armando Pardeño at sa buong Pardeño family ng Mandaon, Masbate. Simulan na natin ang kwento. Kumusta kayo, Sir Mac? Sana ay mabigyan mo ng pansin ang kwento kong ito. Ako nga pala si Belen. Taga rito ako sa Caloocan at pagbabantay ng maliit kong tindahan ng pinagkakaabalahan na madalas. Matagal ko na rin pong gustong mag-share ng kwento, pero naging abala rin kaya ngayon ko lang ito nagawa. Ang kwento nga palang ito ay karanasan mismo namin ng bunso kong kapatid. Nagbakasyon kami noon sa aming lolo at lola, mga magulang ng papang namin sa Haro, Iloilo. Unang pagkakataon yon na nakapunta kami roon. Madalas kasi ang lolo't lola namin ang lumuluwas para magbakasyon dito sa Caloocan. Nang mga panahong yon, nasa 15 anyos pa lang ako, habang ang kapatid ko namang si Berna ay 12 anyos. Dalawa lang kaming magkapatid at parehong babae. Bakasyon noon sa eskwela at magmamahal na araw nang magsabi kina mamang at papang sila lolo na kami naman ang magbakasyon sa Iloilo. Nagkataon din kasing nalalapit na rin noon ang kaarawan ng lola namin at gusto raw niyang makasama kami sa araw ng birthday niya. Gusto man magbakasyon doon ni na mamang at papang ay hindi uubra. Nang panahon ding iyon kasi ay abala ang ina namin sa pag-aalaga sa isa pa naming lola na magulang ng aming mamang. Nagsasalitan lang din kasi sila ng isa niyang kapatid sa pag-aalaga sa lola naming paralisado na dahil ang ibang kapatid nila mamang ay nasa ibang bansa. Hindi rin uubrang sumama si papang sa amin noon sa Iloilo dahil kasalukuyan siyang naghahabol noon para sa kanyang promotion sa trabaho. Kaya ang nangyari, ipinasabay na lang kami ng aming mga magulang sa isa naming kamag-anak na papauwi rin sa probinsya noon para magbakasyon. Masaya naman ang bakasyon namin doon, Sir Mac. Marami kaming mga pinsan doon na kasing edad lang din namin ng kapatid ko. Kaya hindi kami na-boring sa lugar. Kung saan-saan kami namamasyal ng mga pinsan namin. Minsan din kasama namin sina lolo at lola pati ang mga tito at mga tita namin. Kung minsan naliligo kami sa dagat at mula umaga hanggang hapon kaming maglalangoy doon. Tuwang-tuwa kami ng kapatid kong si Berna dahil lahat ng nararanasan namin doon ay bihira naming maranasan sa Maynila. Isa lang ang mahigpit na bilin sa amin nila lola at lolo. Huwag kaming basta nakikipag-usap sa kahit sinong estranghero. Na huwag daw kaming agad na magtitiwalang sumama kung sakaling yayain kami na magpunta kung saan. Kahit daw kasi sa mga probinsya ay hindi ligtas sa mga taong masama ang intensyon. Kaya naman hindi kami basta-basta nakikipag-usap ng kapatid ko sa mga taong hindi namin kamag-anak o kakilala. Mahirap na rin kasi ang mapahamak. Isa pa ayaw namin makagalitan ni na lolo at lola. Sumapit ang kaarawan ni Lola Sabeng. Lahat ay abala dahil maraming inihanda ang mga tito at tita para sa birthday ni Lola. Marami ring mga bisita na kamag-anak at mga kaibigan at kakilala nila Lola. Kaya naman halos mapuno ang bahay nila, pati ang maliit nilang bakuran. Ang saya-saya ng araw na yon dahil lahat na yata ng mga pinsan namin doon sa Iloilo ay dumating. Marami sa kanila na noon lang namin nakilala ni Berna. Wala kaming ginawa ng araw na yon kundi ang magsaya at kumain. Habang abala kaming magpipinsan sa pagkukwentuhan sa isang parte ng bakuran, napansin ko ang isang matandang babae na tahimik lang na nakatayo sa isang tabi doon.
May hawak siyang pinggan na may lamang pagkain. Pero sa tingin ko roon ay hindi naman niya ginagalaw o kinakain. Hawak lang niya ang pinggan at nakatayo lang na parang tuod. Pero panay linga sa paligid na parang nagmamasid lang. Maayos naman ang pananamit ng matanda. Presentable at kung mamasdan parang may sinasabi sa buhay. Dahil maraming suot na alahas sa katawan. Habang pinagmamasdan ko ang matanda, na ewan ko ba kung bakit nakuha ang atensyon ko, ay bigla akong kinalabit ng pinsan kong si Ninya. Tinanong niya ako kung ano ba raw ang iniisip ko at parang nakatulala raw ako sa kawalan. Ang sabi pa niya ay kanina pa raw nila ako kinakausap pero hindi ko raw sila napapansin at parang malalim ang iniisip ko. Ang sabi ko, hindi ko napansing kinakausap pala nila ako dahil nakatingin kasi ako roon sa matandang babae at saka ko itinuro sa kanila ang matandang tinutukoy ko. Lahat tuloy sila napatingin doon sa kinaroroonan ng matanda. Pero nakapagtatakang ni isa sa kanila ay walang nakakakilala sa taong yon. Ang sabi nila baka kasama lang daw yon ng isa sa mga bisita ng lola namin. Kaya ipinagkibit balikat ko na lang yon. At inalis na ang atensyon sa matandang babae. Pero nang malapit ng magdilim, siguro mag-aalas 6 na yon ng gabi, napansin ko ulit yung matanda. Katulad nung una ko siyang nakita, nakatayo lang yon sa isang tabi at tahimik. Napatanong tuloy ako sa sarili ko. Bakit parang laging mag-isa yon? Hindi ko man lang kasi nakitang may kausap siya, ni may lumapit sa kanya. At kung may kasama ang matandang yon, sino kaya sa mga bisita roon at bakit parang iniwan lang siyang mag-isa? Naisipan ko tuloy lapitan ng matanda. Tatanungin ko sana kung sino sa mga bisita ang kasama niya. O di kaya ay aalokin kong kumain ulit. Baka gusto niya pa. Nakatuon kasi ang tingin niya sa isang banda roon. At nang sundan ko ang paningin niya, napansin ko ang isang pinsan kong buntis na si Ate Lolita. Napakunot ang noo ko. At napaisip kung pinsan ko ba talaga ang tinititigan niya. Baka naman yung kausap nitong lalaki na isa rin sa mga bisita ang tinititigan ni Lola. Baka yon ang kasama niya at hinihintay. Napatingin ulit ako sa matandang babae at bahagya akong nagulat dahil nakatingin na pala sa akin yon. Nagtama tuloy ang mga mata namin. At napatitig ako roon. Napansin ko kasing parang kakaiba ang mga mata niya. Yun bang parang may nakaharang na puti sa itim nito? Hindi ko namalayan kung gaano ako katagal nakatitig sa mga mata ng matanda. Para kasi akong nabatubalani at napatulala roon. Kung hindi pa ako tinapik ng kapatid kong si Berna, hindi ko pa mamamalayan na wala na pala roon ang matanda sa kinatatayuan niya. Takang-taka ko, Sir Mac, kung saan ba nagpunta yon at bakit hindi ko man lang namalayan na umalis siya. Tinanong ako ni Berna kung bakit daw ako tulala. Ang sabi ko nakatingin kasi ako sa isang matanda kanina. Ang sabi niya wala naman daw siyang nakitang matanda roon. Ipinilit kong may matanda akong nakatinginan sa mga mata. Pero ewan ko kung bakit nawala. Biniro tuloy ako ng kapatid kong baka raw multo yung nakita ko. Napaisip tuloy ako. Hindi kaya multo nga yun? Pero nakita rin naman siya ng ibang mga pinsa namin kanina nang ituro ko sa kanila yon. Niyaya na lang ako ng kapatid kong pumasok sa loob ng bahay dahil papadilim na rin.
Dali-dali pa nga akong hinila na para bang siya pa yung natakot. 8:00 na ng gabi nang magsiuwian ang lahat ng bisita nila Lola. Sina Lolo at Lola, ang 4 kong pinsan, at tiyo at tiya namin na mga kasama namin sa bahay ang magkakatulong na nagligpit ng mga kalat sa bakuran. Dahil gabi na rin at mga pagod na. Mga gamit na lamang na pinagkainan ng mga bisita ang iniligpit muna namin at ipinasok sa kusina. Bukas na lang daw namin hugasan ng mga yon dahil napakarami. At talaga namang aabutin kami ng siyam-siyam sa paghugas ng mga ito. Papasok na sana ako sa kwarto naming magpipinsan para magpahinga. Nang utusan ako ni Lola na i-check kung naisara ba ng mabuti ang trangka sa bakuran. Lumabas ako at pumanaog para tingnan kung nakasara na bang mabuti ang trangka. Papalapit na ako roon nang mapansin kong may taong nakatayo sa labas nito. Mababa lang kasi ang bakod, kaya nakita ko yung taong nakatayo. Tuluyan akong lumapit at tinanaw ang nasa labas. Siya yung matandang isa sa bisita ni Lola. Tinanong ko siya kung may kailangan ba siya. Baka kako nahihiya lang kumatok, kaya nakatayo lang yon sa labas. Pero imbes magsalita ay tumalikod lang siya at umalis na. Napakunot na lang ang noo ko dahil talagang ang weirdo ng matandang babae na yon. Hindi ko na lang siya pinansin at bumalik na ulit sa loob ng bahay. Kinabukasan, maaga kaming lahat gumising dahil marami pa kaming lilinisin ng araw na yon. Habang sina Lola at ang tiya namin ay kasama ng kapatid ko at isa naming pinsan ay nasa loob ng bahay para doon maglinis. Ako naman at ang iba pa ay nasa may bakuran para doon magligpit ng mga gamit at kalat. Katulong ng pinsan kong si Ate Lolita, isa-isa naming inililigpit ang mga telang mantel ng mga mesa para malaban. Abala kami sa ginagawa namin nang biglang dumaing ng pananakit ng tiyan si Ate Lolita. Napaupo siya sa upuang malapit sa amin habang sapo-sapo ang bilog niyang tiyan. Tinanong ko kung napapano siya. Ang sabi niya bigla na lang daw sumakit at nanigas ang kanyang tiyan. Tinawag ko ang tsuhi namin na tatay ni Ate Lolita para ipaalam na masakit ang tiyan ng pinsan ko. Nag-alala naman agad ang tiyo at sinabihan si Ate Lolita na magpahinga na lang ito sa loob ng bahay dahil bawal sa kanya ang mapagod gawa ng kanyang pagbubuntis. Inalalayan ng tiyo ang ate papanhik sa bahay. Medyo may kataasan kasi ang hagdan ng bahay nila Lola. May silong yon na naging tambakan ng mga lumang gamit. Ang bahay nga pala nila Lola ay gawa lang sa kawayan at pawid. Pero malawak at malaki. Dati pang gustong ipagawa ni Papang at mga kapatid niya ang bahay na yon para gawing sementado. Pero ayaw nila Lolo at Lola. Mas presko daw kasi ang ganoong estilo ng bahay at sadyang doon na rin sila nasanay. Nang makapanik na sila, kami na lang ng 2 pinsan ko ang naiwan sa bakuran. Pati kasi si Lolo ay pumanik na rin sa bahay. Tinatapos na lang namin ang naiwang ligpitin doon nang makaramdam ako ng kakaiba. Para kasing may kung sinong nakatingin sa akin. Pero kapag lumilingan naman ako sa paligid, wala namang ibang tao roon maliban sa 2 kong pinsan na parehong abala sa ginagawa. Hindi ko na lang pinansin ang kakaibang presensya na yon at itinuon na lang ang atensyon ko sa pagtatapos ng nililigpit ko. Bago magtanghali, natapos din ang mga gawain namin, kaya matapos ang pananghalian ay nagsipagpahinga kami.
Hindi na muna kami gumalang magpipinsan dahil pare-pareho rin kaming mga pagod. Nanood na lang kami ng mga pelikulang nakakatakot sa VHS para hindi mainip. Habang si Ate Lolita naman ay nagpahinga na lang sa kwarto. Mabuti na lang at maayos na ang pakiramdam niya. Nag-alala kasi ng gusto sila Lola na mapaanak si ate nang wala pa sa oras. Pero kinagabihan nun, may nangyaring hindi inaasahan. Habang natutulog na kami ay biglang nagising lahat dahil sa sigaw ni Ate Lolita. Lahat tuloy kami ay napabangon at napasugod sa kwarto nilang mag-asawa. Naabutan namin siya doon na yakap ng asawa niya, habang sumisigaw pa rin sa takot. Hindi namin maintindihan ang sinasabi niya. Basta lahat kami ay napatingin sa bubong dahil doon nakaturo si ate. Wala naman kaming ibang nakita roon, pero napansin namin na may parteng nakaawang na parang butas na kasing laki ng puwet ng baso. Bigla namang umalis ang lolo at tiyo na nagmumura at pumunta sa kusina. Pareho silang kumuha ng gulok doon at nagmamadaling lumabas ng bahay. Susunod sana kaming magpipinsan, pero pinigilan kami ni Lola at sinabihang huwag kaming lalabas. Sa halip pinakuha kami ng mga asin at bawang sa kusina at inutos na sabuyan namin ang asin ng paligid ng loob ng bahay. Habang ginagawa namin yon, narinig namin sina tiyo at lolo na sumisigaw sa labas at nagmumura na parang may hinahamon. Naririnig din namin na binabanggit nila ang salitang aswang. Kaya ang kapatid kong si Berna ay takot na takot noon at nagsumiksik sa tabi ko. Pati ang ibang pinsa namin ay tahimik lang, pero pawang mga namumutla ang mga muka sa takot. Ipinadikdik nila Lola at Tiya ang mga bawang at pinahawakan lang ang mga ito sa amin para hindi raw kami malapitan ng aswang. Nagtipon-tipon kaming lahat sa gitna ng kwarto. Hindi kami pinadikit sa mga dingding dahil baka dukutin daw kami ng aswang. Sa sobrang takot namin, Sir Mac, lahat kaming magpipinsan ay mga nakapatong sa kama. Baka kasi hilahin ng aswang ang mga paa namin kung nakaapa kami sa sahig. Hindi naman umaalis sa tabi namin sila Lola, habang si Ate Lolita ay yakap pa rin ng asawa niya. Maya-maya dumaing si Ate Lolita na makirot daw ang kanyang tiyan. Sa sobrang kirot nga raw noon ay napapaiyak na siya, habang natataranta naman ang asawa niya kung ano ang gagawin. Galit na galit ang Lola at sinigawan ng aswang na lumayas at lubayan ng anak ni ate. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng ingay na parang sa isang malaking hayop nang gagaling. Nagkatinginan kaming magpipinsan dahil wala namang alagang kahit anong hayop sina Lolo at Lola. Narinig din namin ang sigawan nila Lolo at Tiyo sa labas ng bahay na parang hinahabol yung hayop. Maya-maya ay nawala ang ingay nito, pero biglang kumalabog ang itaas ng bubong na para bang may kung anong bumagsak doon. Napasigaw kaming magpipinsan sa gulat at takot dahil kasunod ng malakas na kalabog ay nawala ang ilaw sa buong bahay. Mahigpit kong niyakap ang kapatid kong nag-iiyak na ng mga oras na yon. Sinabihan kami ni Tiya na sabay-sabay kaming magdasal. Nagsindi naman si Lola ng gasera, kaya bahagyang lumiwanag ang paligid ng bahay. Maya-maya ay pumasok ang lolo at ipinakuha kay Lola ang susi ng pinto ng silong. Ang sabi ay kukunin daw ang gulong na nakatago roon para sunugin. Ilang sandali nga ay naaamoy na namin ang usok ng nasusunog na gulong. Sadyang napakabaho nun
at napakasakit sa ilong. Ang sabi ni Lola ay pangtaboy daw sa aswang ang nasusunog na gulong. Ayaw daw kasi ng mga aswang ang amoy nito. Hanggang sa narinig na naman namin sina Tiyo at Lolo na sumisigaw at minumura ang aswang. Nakarinig kami ng malalakas na mga pagaspas na parang galing sa malaking ibon. Papalayo ng papalayo ang pagaspas na yon sa pakiwari ko. Dahil pahinayo ng pahina hanggang sa tuluyan na ngang nawala. Bumalik na sa loob ng bahay sila Lolo. Ang sabi ay umalis na ang aswang. Matapos daw nitong maging malaking ibon. Sigurado raw na si Ate Lolita ang dinalaw ng aswang. Dahil nga sa buntis ito. Pinatulog na kami ulit nila Lola. Pero hindi na kami pinalipat ng kwarto. Lahat kami ay sa silid nila Ate Lolita natulog. Nawala na rin ang pagsakit ng tiyan ni ate. Pero binantayan pa rin siya ng asawa niya. Hindi rin natulog noon sina Tiyo at Lolo. Dahil baka bumalik pa raw ang aswang. Kahit ako ay gising din hanggang umaga. Natakot na kasi akong matulog ulit. Baka kasi bumalik pa ang alagad ng dilim at hindi ko mamalayan at paggising ko ay wala na pala akong mga kasama. Kinabukasan lahat kami ay puyat gawa ng nangyari nung nagdaang gabi. Nagpasundo ng albularyo si Lolo at Lola para malagyan ang bahay nila ng pangontra sa aswang at hindi na makalapit pa ito roon. May kutob akong may kinalaman ng matandang bisita ni Lola noong kaarawan niya sa aswang na nagtangka kay Ate Lolita, kaya ikinuwento ko yon sa kanila. Noon namin nalaman na estranghera nga ang matanda dahil walang nakakakilala roon ayon sa paglalarawan namin sa itsura nito. Sumang-ayon naman ng Lolo at Tiyo. Ilang araw matapos ang nakakatakot na pangyayari, bumalik na kami ni Berna sa Caloocan. Hindi na rin kasi kami makatulog ng maayos doon sa takot na baka bumalik na naman ang aswang. Ito po ang nakakatakot at hindi namin malilimutang karanasan ng magkapatid. Sana ay maibahagi rin ito sa inyong channel. Maraming salamat Sir Mac. At dumami pa sana ang tagapakinig sa channel mo.